Naramdaman mo na ba na may gumising sa iyo mula sa pagtulog? Nakatulog ka ng mahimbing at bigla mong nakita ang iyong sarili na gising at hindi na makabalik sa pagtulog. Para lang tumingin sa paligid at walang mahanap. Hindi ito isang bagay na dapat mong baliwalain. Hindi ito ang oras para kunin mo ang iyong telepono at magsimulang mag-scroll. Ginising ka ng Diyos para sa isang dahilan, at sa video na ito, ipapakita namin sa iyo ang 8 dahilan kung bakit ka ginigising ng Diyos sa gabi. Ang pag-alam sa mga kadahilanang ito ay magbibigay sa iyo ng tamang kaalaman sa kung ano ang gagawin kapag gising sa gabi. Ang paggawa ng nais ng Diyos na gawin mo noon ay magdadala sa iyong buhay sa kamangha-manghang mga antas na lampas sa iyong imahinasyon. Tignan natin ang mga kadahilanang iyon. Ngunit bago iyon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. 1. Nais ng Diyos na manalangin ka. Nais ng Diyos na manalangin ka ng walang tigil. Maaaring kailanganin nito na gisingin ka niya sa gabi upang makapagdasal ka ng walang pagkagambala. Panaghoy 2 oras 19 minuto, bumangon ka, humiyaw sa gabi habang nagsisimula ang mga pagbabantay sa gabi. Ibuhos mo ang iyong puso na parang tubig sa harapan ng Panginoon. Itaas mo ang iyong mga kamay sa Kanya para sa buhay ng iyong mga anak na nanghihina dahil sa gutom. Sa bawat sulok ng kalye. Huwag maupo. Ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay at ang kinalabasan ay higit na nakasalalay sa iyong input. Kaya naman, sa halip na maupo sa malalim na gabi na nag-aalala tungkol sa iyong sitwasyon, bumangon ka at kausapin ang Diyos tungkol dito. Sinabi ni Jesus, humingi kayo, at kayo ay makakatanggap. Sinasabi ng aklat ni Santiago, hindi sila nakatanggap dahil hindi sila humihingi. Bakit hindi mo hilingin sa Diyos na kunin ang sitwasyon sa iyong buhay? Bakit ka nahihirapan kung kaya mong ibigay sa Diyos ang lahat? Marahil ay nahihirapan ka dahil sa kaibuturan mo, nararamdaman mo pa rin na hindi ka matutulungan ng Diyos. May mga tao na hindi lang ganoon ang nararamdaman pero sasabihin pa rin ito ng malakas. Ngunit hindi iyon totoo. Walang magagawa ang Diyos. Kaya niya ang lahat ng bagay at handa at kayang gawin niya ang lahat ng bagay para sa iyo. Huwag mag-atubiling humingi sa Diyos ng anuman. Sinasabi ng Biblia, kung ang sinuman ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng tao. Diyos, sino ang makapagbibigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak? Sa palagay mo ba ay may hindi niya maibibigay sa iyo? Walang ganap na hindi niya maibibigay sa iyo. Kapag nakita niya na ikaw ay nahihirapan at sinusubukan ang lahat ng paraan upang makaahon sa mahirap na sitwasyon ng walang paraan, maaari niyang matakpan ang iyong pagtulog upang ipaalam sa iyo na mayroon kang Diyos na handang makinig sa iyo. Nais niyang magtiwala ka sa Kanya ng sapat upang ipagkatiwala ang iyong mga gawain sa buhay sa Kanya. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, makikita mo ang Kanyang kamay na gumagana sa iyong buhay. Nangangako ka sa Kanya kapag tumugon ka sa Kanyang tawag na dalhin mo sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin. Dapat mong iwanan ang mga pasanin sa Kanyang harapan kapag nadala mo na ang mga ito doon. Talaga, ginigising ka ng Diyos sa gabi para makasama ka. Ngayon, ang gagawin mo sa panahong ito ay hindi pareho para sa lahat o sa bawat oras. Kaya, bago ka tumalon upang magsimulang manalangin, kailangan mong malaman kung ano ang nais ng Diyos na ipanalangin mo. Minsan, gusto niya na ikaw ay nasa iyong relo, bilang isang bantay, na tumayo sa puwang para sa iba. Alam mo ba na kapag sinunod mo ito at lumuhod ng taimtim na nagdarasal para sa taong ito, mabubuksan mo ang mga pagpapala ng langit sa iyong buhay. 2. Nais ng Diyos na payuhan ka. Ginising ka na ba ng iyong mga magulang sa gabi para magkaroon ng malalim na pag-uusap sa iyo? Ito ay palaging nakakaabala, ngunit dahil alam mo kung anuman ang dahilan kung bakit ito nakagambala sa iyong pagtulog ay dapat na isang bagay na mahalaga, napipilitan kang makinig sa kanila. Ang mga salitang sinasabi nila sa iyo ay gumagabay sa iyo, at palagi mong naririnig ang kanilang boses na umaalingaw-ngaw sa iyong isipan kahit na gusto mong maligaw.
Ginamit din ng Diyos ang gabing ito upang payuhan ang kanyang mga anak. Ito ay kapag ang iyong isip ay malaya pa rin sa maraming pasanin. Ang mga salita na natatanggap mo sa oras na ito ay maaaring pumunta sa kaibuturan ng iyong pagkatao at magbunga ng mga positibong resulta para sa iyo. Isaiah 50:4, binigyan ako ng soberanong Panginoon ng dila na may mahusay na pagtuturo upang malaman ang salita na umaalalay sa pagod. Ginigising niya ako tuwing umaga at ginigising ang aking tainga upang makinig tulad ng isang tinuturuan. Ang pagtuturo na dumarating sa iyo sa oras na ito ay kadalasang mahalagang bagay na hindi mo dapat palampasin. Maaaring ito ay para sa iyong sarili o sa ibang tao. Kapag ginising ka ng Diyos, makinig sa kanyang payo, na maaaring dahilan kung bakit kanya ginising. Ang payo ay maaaring dumating bilang isang salita na bumabagsak sa iyong puso o isang banal na kasulatan na tutulong sa iyo na maglakbay sa mga panahon ng iyong buhay. 3. Nais ng Diyos na bigyan ka ng direksyon. Sa ibang pagkakataon, maaaring gisingin ka ng Diyos sa gabi dahil gusto kanyang bigyan ng direksyon. Maaaring ito ay nasa punto ng iyong buhay kung saan gagawa ka ng isang malaking desisyon. Maaaring ipinagdarasal mo ito para gabayan ka ng Diyos. Ang paggising na ito ay ang sagot sa iyong panalangin. Pinipili ng Diyos ang pinakamainam na oras kung kailan magkakaroon siya ng iyong buong atensyon at kung kailan mo magagawang makilala ang kanyang tinig mula sa ibang mga tinig at ang ingay sa paligid mo. Ang sabi ng Biblia, makakarinig ka ng boses sa likod mo na nagsasabi sa iyo kung saan pupunta. Dumarating ang kalituhan sa iyong buhay kapag hindi mo matukoy kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sa ilang partikular na pagkakataon sa iyong buhay, maaaring sigurado ka sa isang hakbang na gagawin mo, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang mga pagdududa na nagpapaisip sa iyong desisyon. Ito ay maaaring maghagis sa iyo sa isang estado ng kawalan ng katiyakan. Hindi ka babantayan ng Diyos sa ganoong estado. Susugurin niya ang iyong pagtulog para sabihin sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin. 4. Nais ng Diyos na makasama ka. Ang pakikisama sa Diyos ay higit pa sa pagdarasal. Dapat mong malaman na hindi sa tuwing nananalangin ka ay nakikisama ka sa Diyos. Ngunit ang pakikisama ang nais ng Diyos mula sa iyo. Gusto niya ang pagpapalagayang loob at koneksyon sa iyo sa lahat ng oras. Nais niyang marinig ang iyong boses na tumatawag sa Kanya. Nais niyang unahin mo siya sa lahat ng iyong gagawin. Nais niyang hanapin mo ang Kanyang opinyon at mamuhay sa Kanyang presensya bawat minuto. Kung ikaw ay nawawala ng oras ng iyong debosyon at nagiging masyadong abala upang gumugol ng oras sa Diyos, o ang iyong oras ng pagdarasal ay naging isang oras ng pagtatanong lamang ng mga bagay nang hindi na nakikipag-ugnayan sa Diyos, maaaring gisingin ka ng Diyos upang ibalik ka sa isang lugar ng lapit sa Kanya. Maaaring nagdarasal ka sa panahon ng iyong debosyon, pagpunta sa simbahan, ngunit nawalan ka ng ugnayan sa Diyos. Ginagawa mo ang mga bagay na iyon sa labas ng relihiyon at hindi sa paraang higit na makipag-usap sa Kanya. Pakikisama sa Kanya. Nagdadasal ka para mapawi ang iyong sarili sa pagkakasala sa hindi pagdarasal sa buong araw. Wala ka ng kamalayan sa presensya ng Diyos, at magagawa mo ang anumang gusto mo sa anumang punto. Ito ang punto kung saan tinatawag ka ng Diyos pabalik sa pakikisama sa Kanya. Maaari niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng isang matingkad na pangitain ng iyong espiritual na kalagayan, na ginagawa kang gumising sa gabi na hindi na makatulog muli. Para sa ilan, maaaring gisingin ka lang niya sa gabi at punuin ang iyong puso ng pagnanais na makasama siya. Nararamdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng pagtawag mula sa lihim na lugar, at hindi mo maitatanggi na talagang tinatawag ka ng Diyos pabalik sa lapit sa Kanya. Baka naligaw ka pa. Marahil ay nagawa mo na ang hindi mo dapat gawin, at kinukumbinsi ka na ng dyablo na may kasalanan na hindi ka mapapatawad ng Diyos, at ikaw ay napakarumi para lumapit sa Kanyang presensya. Sa iyong katapatan at pagkasira para sa mga maling bagay na iyong nagawa, naniwala ka sa dyablo at nagsimulang mamuhay ng isang talunan na buhay, dala ang bigat ng pagkakasala. Sa puntong ito, maaaring gisingin ka ng Diyos sa kalaliman ng gabi at ilapit ka sa Kanyang sarili kasama ang Kanyang pagmamahal.
Makikita mo itong hindi pangkaraniwang presensya ng Diyos sa iyong silid at ang pag-ibig ng Diyos ay tumatawag sa iyo. Kadalasan, maaaring gusto ng kaaway na magdulot ng mga distractions. Ngunit kung alam mo na ang Diyos ang naglalapit sa iyo sa kanyang presensya sa oras na ito, magagawa mong i-maximize ang kapaligirang iyon at ibababa ang bawat bigat ng pagkakasala at kahihiyan. Kinakain ka na niyan. Namimiss ka ng Diyos at gustong makarelate ka. Tingnan ang ulat ng pagbagsak ng tao sa Biblia. Nasiyahan sila sa pakikisama sa Diyos, at bababa ang Diyos sa malamig na araw upang makasama sila. Ngunit nang kainin nila ang prutas na iyon, itinago nila ang kanilang sarili, dahil pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Diyos. Kinailangan silang tawagin ng Diyos nang dumating siya sa hardin. Tinatawag ka na ng Diyos sa kanyang sarili. Hindi niya nais na lumayo ka sa pagkakasala o takot. Ayaw niyang maging masyadong abala ka para makasama siya. 5. Upang labanan ang masasamang puwersa. Bakit sa palagay mo nangyayari ang kasamaan sa gabi? Ito ay dahil ang mga puwersa ng kasamaan ay kumikilos sa gabi. Alam nilang makakaharap sila ng kaunting oposisyon sa gabi at makakagawa sila ng mas maraming gawain. Iyon ang dahilan kung bakit sila pumupunta sa gabi upang magnakaw, pumatay, at manira. Madalas umatake ang kalaban kapag alam niyang mahina at pagod na ang kalaban at ilalagay na sana ang baluti sa kaluban. Ang sabi ng Biblia sa 1 Juan 5:11, alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos, at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng masama. Kung nakikita mo ang kasamaan na nangyayari sa gabi, malamang na magdamag kang gising sa pagdarasal. Nagbigay si Pablo ng isang listahan ng mga uri ng puwersang pinaglalaban ng mga mananampalataya sa kanyang liham sa iglesia sa Efeso. Sabi niya sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na mundo, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kaharian ng langit. May ilan siyang tinawag na kapangyarihan ng madilim na mundong ito. Ang ibang mga bersyon ng Biblia ay tinatawag silang mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito. Siyempre, ito ay hindi lamang tungkol sa gabi, ngunit maaari itong magbigay sa iyo ng ideya kung paano gumagana ang mga bagay sa gabi. Maraming mananampalataya ang nag-iisip na ang buong mundo ay natutulog kapag gabi na, kaya naman sila ay natutulog din kapag hindi ka nanatili sa iyong posisyon upang manalangin at takpan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Binibigyan mo ng puwang ang mga masasamang puwersang ito na manaig sa iyo. Maaaring ikaw ay tunay na pagod at kailangan mo ng pahinga sa gabi, ngunit kapag nakita ng Diyos na ang iyong espiritual na takip ay hinipan, at ikaw ay madaling kapitan ng pag-atake, maaari kanyang gisingin sa gabi upang manalangin. Hindi lamang isang panalangin ng pakikisama sa kanya, ngunit isang panalangin ng espiritual na pakikidigma upang kanselahin ang mga gawa ng kaaway. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga ng isang taong naghasik ng mabubuting binhi sa kanyang lupain. Ngunit nang ang mga tao ay natutulog, sa gabi iyon, ang kaaway ay dumating upang maghasik ng mga damo sa kanyang bukid. Pansinin na walang nakakaalam na ang mga masasamang binhi ay itinanim sa bukid hanggang sa sila ay nagsimulang tumubo. Maaaring nasanay ka na sa isang gawain sa buhay na hindi kasama ang isang gabi ng pagdarasal at paghihintay sa Diyos. Ngunit kapag ang mga bagay ay biglang nagsimulang magbago at ang ayos ng iyong buhay ay hindi na katulad ng gusto mo, iyon ay kapag naramdaman mong may isang bagay na nagkamali. Sa talinghagang iyon, nang mapansin ang masasamang buto, huli na ang lahat para bunutin ang mga ito, at kinailangan nilang tumubo kasama ng trigo. Huwag maging huli bago mo simulan ang pagharap sa lahat ng mga puwersang sumusubok na bigin ang iyong buhay. Ikaw ang pagod sa gabi at gustong magpahinga, hindi sila. Hindi nila iniisip na magtrabaho sa buong orasan para lang makuha ang gusto nila. Ang iyong 30 minutong panalangin kapag ginising ka ng Diyos ay maaaring ang kailangan ng iyong buhay upang itakwil ang lahat ng uri ng kasamaan. Alam mo ba na ikaw ay pinakamahina sa gabi kapag natutulog ka? Hindi mo alam ito, ngunit alam ito ng masasamang puwersa at alam din ito ng Diyos.
Kapag ang iyong katawan, kung saan ang iyong espiritu, ay natutulog, ang iyong espiritu ay gising na gising. Ngunit depende sa iyong espiritual na antas, ang iyong espiritu ay maaaring malantad sa lahat ng uri ng pagmamanipula at kontrol mula sa kaaway. Kaya naman ang ilang mga tao ay nagigising na may mga kaisipang hindi pa nila naisip noon, at ang kaisipang iyon ang humantong sa pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Dumarating ang kalaban kapag natutulog ka dahil alam niyang kung gising ka, lumaban ka at sumipi ng banal na kasulatan. Kapag ang mga banal na kasulatang iyon ay hindi pa nababagong buhay para ang iyong espiritu ay magkaroon ng parehong antas ng kapangyarihan at espiritual na otoridad, ang iyong espiritu ay hindi magiging sapat na malakas upang mapaglabanan ang kasamaan. Kailangan mong pagyamanin ang iyong espiritu upang ang iyong katawan man ay gising o natutulog, ang iyong espiritu ay makatayo ng matatag laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Inaalagaan mo ang iyong espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. Sinasabi ng Biblia na ang pagpasok ng salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, hindi lamang ang pagbabasa ng salita. Kailangan mong lumago mula sa pagbabasa lamang ng salita hanggang sa pagbibigay daan sa salita ng Diyos upang makapasok sa iyong espiritu at gawing buhay ang iyong espiritu. Sinasabi ng aklat ni Judas, patibayin ang iyong sarili sa iyong pinakabanal na pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. Ang pagdarasal sa Espiritu ay nakakatulong din sa pagbuo at pagpapalakas ng iyong espiritu upang hindi ito malnourished. Kapag ginawa mo ito, maaari kang manalangin at matulog ng payapa dahil alam mo na ang presensya ng Diyos ay kitang-kita sa iyong espiritu at walang pinsala mula sa kaaway ang makakasakit sa iyo. 6. Upang ipakita sa iyo ang malalalim na misteryo. Hindi lamang kasamaan ang umuunlad sa gabi. Ang gabi rin ang panahon kung kailan nagaganap ang positibong espiritual na mga aktibidad. Nang natulog si Jacob sa isang lugar, nagkaroon siya ng isang pangitain kung saan nakita niya ang langit na bukas at isang hagdan mula sa langit na umaabot hanggang sa lupa. Sa hagdan na ito, nakita niya ang mga anghel na abala sa pag-akyat at pagbaba. Nang mag-isa siya buong gabi, nagpakita sa kanya ang isang anghel at nakipagbuno sa kanya. Sabik na umalis ang anghel nang sumiklab ang araw dahil kailangan niyang umalis, ngunit hindi siya pinayagan ni Jacob. Ang pagtatagpong iyon ay nagpabago sa buhay ni Jacob magpakailanman at binigyan pa siya ng bagong pangalan. Minsan, maaaring gisingin ka ng Diyos na magkaroon ng mga ganitong pagtatagpo. Maaari kang magising at makaramdam ng malalim na espiritual na presensya sa paligid mo. Sigurado kang may tao sa silid ngunit wala kang makitang sinuman. Hindi ito ang oras para magpanik o tumakbo palabas ng kwarto. Dapat mo ring malaman na hindi lahat ng presensya ay masama. Kapag ito ay isang masamang aura, hindi mo rin kailangang maubusan. Kailangan mong ideklara at utusan ang masamang puwersang iyon na mawala. Isang panawagan sa iyo na magdasal bago ka matulog, upang pakabanalin ang iyong kapaligiran at katawan upang hindi lumapit sa iyo ang kasamaan kapag ikaw ay natutulog. Gayunpaman, ang uri ng presensya dito ay ang presensya ng Diyos. Siya ay pumapasok sa iyong silid upang dalhin ka sa isang paglalakbay, ipakita sa iyo ang mga bagay na hindi mo makikita sa iyong natural na mga mata, o makipag-usap lamang sa iyo. Sa ibang pagkakataon, habang nakahiga ka sa pagsamba at hindi na makabalik sa pagtulog, sisimulan ng Diyos na magsalita sa iyong puso tungkol sa malalalim na bagay. Ang salita ng Diyos na nagsasabi, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo alam, nagiging totoo sa iyong buhay." Ito ay isang kahangahangang sandali na pinalampas ng maraming tao, dahil hindi nila sinanay ang kanilang mga puso na manatili sa presensya ng Diyos. Pinili ng Diyos ang panahong iyon dahil mas kaunti ang mga distractions sa paligid at mas makakatuon ka sa Kanya. Gayunpaman, maraming tao ang nagdadala ng kaguluhan sa kanilang mga mukha. Sa sandaling magising sila, gumulong sila sa gilid, kinuha ang kanilang mga telepono, at iyon ang katapusan ng maaaring naging karanasan sa pagbabago ng buhay.
Ang paglinang sa presensya ng Diyos sa iyong paligid ay kinabibilangan ng paniniwalang nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo sa lahat ng oras. Kapag nabubuhay ka sa kamalayang ito, maaari kang manatili sa kanyang presensya at makinig sa kanyang tinig. Ang mga pagtatagpong ito ay magpapatibay sa iyong pananampalataya at maghahanda sa iyo na mapaglabanan ang lahat ng bagay na maaaring naisin ng kaaway sa iyong paraan, sa araw man o sa isang punto ng iyong buhay. Ano pa ang gusto ng Diyos na gawin mo kapag nagising ka sa gabi? 7. Nais ng Diyos na tawagin ka sa ministeryo. Si Samuel ay bata pa sa templo, naglilingkod, nang tawagin siya ng Diyos. Itinala ng Biblia na noong gabi, habang siya ay natutulog, tinawag siya ng Diyos. Inakala niyang si Eli ang tumawag sa kanya, at 3 beses niyang pinuntahan si Eli. Iyon ay sa ikatlong pagkakataon na nadama ni Eli na ang Diyos ay tumatawag sa bata, at sinabi niya sa kanya na sabihin, "Magsalita, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig." Nang sabihin iyon ni Samuel, kinausap siya ng Diyos, at iyon ang simula ng kanyang paglalakbay bilang isang dakilang propeta. Si Isaias ay isa ng propeta na naglilingkod sa Diyos sa Israel, ngunit dumating ang panahon na kailangan ng Diyos ng isang taong gagawa ng isang atas. Noon ay nakita ni Isaias ang pangitain ng Panginoon na pumapasok sa templo, na nag-atas sa kanya para sa isang mas malaking tungkulin. Magiging sensitibo ka ba kapag tinawag ka ng Diyos at maging handa na gawin ang lahat ng ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Ang pagiging sensitibo ng gabi ay ginagawang isang perpektong oras para sa Diyos na magpakita sa iyong silid at ibigay sa iyo ang blueprint ng takdang aralin na nais niyang gawin mo. Maaaring nasa ministeryo ka na noon, at maaaring gusto ka ng Diyos na tawagin sa mas mataas na bagay o bigyan ka ng isa pang atas. Maaaring ginagarantiyahan ito na gisingin ka niya sa gabi para sabihin sa iyo. Nang gustong pahiran ng Diyos si Saul bilang unang hari ng Israel, kailangan niyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Samuel. Sa gabi, ginising siya ni Samuel bilang tagapagsalita ng Diyos at pinahiran siya ng langis. Maaaring ginigising ka ng Diyos upang pahiran ka para sa isang mahusay na tungkulin. Ang pagpapahid na ito ay hindi darating sa iyo habang ikaw ay natutulog. Sinasabi ng Biblia sa Efeso 5:14, ito ang dahilan kung bakit sinasabi, "Gumising ka, natutulog, bumangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo." Kailangan mong bumangon para matanggap mo ang pagpapahid na ito. Kapag bumangon ka at manatili sa presensya ng Diyos, ilalabas niya ang kanyang pagpapahid sa iyo upang si Kristo ay magliwanag sa iyo. 8. Nais ng Diyos na purihin mo siya. Maaari kang mahuli sa lahat ng pinagkakatiwalaan mo sa Diyos at wala ng panahon para purihin siya. Maaaring palagi mong tingnan ang iyong buhay na parang walang gumagana para sa iyo at wala kang dapat ipagpasalamat. Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ikaw ay mahimbing na natutulog, dumarating ang Diyos sa tabi mo upang punuin ka ng pagnanais na purihin siya. Nagising ka, at agad na naaalala ng iyong puso ang isang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo kanina. Habang iniisip mo iyan, isa pang pag-iisip ang dumarating, at isa pa, at bago mo malaman, ang iyong banga ng papuri ay nagiging puno, at agad kang sumabog sa papuri. Sa ibang pagkakataon, maaaring hindi otomatiko ang pakiramdam. Maaaring gusto mong magreklamo sa Diyos tungkol sa lahat ng bagay na nakikita mong mali sa iyong buhay, ngunit malumanay kang hinihimok ng Diyos na purihin siya. Ito ay kapag ang pagpuri sa Diyos ay mahirap, ngunit ito ay nagbibigay ng pinakamalaking gantimpala. Sina Pablo at Silas ay ibinilanggo sa isang bagay na hindi nila ginawa. Mayroon silang lahat ng dahilan upang magalit sa Diyos at hindi na makipag-usap sa Kanya. Ngunit mas alam nila kaysa gawin yon. Sa hating gabi, gising sila na nagpupuri sa Diyos ng napakalakas anupat narinig sila ng ibang mga bilanggo. Dahil sa gawang ito ng pananampalataya, nakuha nila ang kanilang supernatural na paglaya. Handa ka na bang gawin ang pagkilos na ito ng pananampalataya? Handa ka bang purihin ang Diyos sa panahon ng paghihirap kapag hinikayat ka niya? Maaaring mahirap, ngunit kapag binaliwala mo ang mga hamon at tumuon sa kapangyarihan at kamahalan ng Diyos, mararanasan mo ang kanyang makapangyarihang kamay na kumikilos sa iyong buhay.
Mapapansin mo na kapag ginising ka ng Diyos at hinikayat kang manalangin, mag-aral ng Biblia, o maghintay sa Kanyang presensya, lalo kang inaantok. Iyon ay dahil ayaw ng kalaban na pigilan mo siya sa paggawa ng gusto niyang gawin. Makakaramdam ka ng pagod at kung hindi ka bumangon sa kama, kung minsan ay maaari kang matulog muli. Dito kailangan mong gumamit ng disiplina sa laman. Paalalahanan ang iyong katawan na hindi nito kontrolin ang iyong buhay at hindi ka magpapasakop sa mga pagnanasa nito. Kapag ginawa mo ang matapang na pag-angkin na ito, bumaba ka at magsimulang manalangin. Maaaring pakiramdam mo ay wala kang lakas na magdasal ng 5 minuto, ngunit sa huli ay ginugugol mo ang buong magdamag na pagdarasal. Kaya't huwag hayaan na ang sarap ng tulog ay maagaw sa iyo ang napakalaking pagpapala na tiyak na matatanggap mo kapag naghihintay ka sa Diyos. Mga minamahal, anuman ang ginagawa ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti. Nasa puso niya ang pinakamabuting interes mo at gagawin niya ang anumang haba para magkaroon ka ng pinakamagandang buhay. Anuman ang mangyari sa iyong buhay pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap ay nasa iyo. Gigisingin ka ng Diyos at minsan ay ilalagay pa sa puso mo ang dapat gawin. Maaaring sabihin niya sa iyo na kumanta ng isang partikular na kanta, magbukas ng isang partikular na pahina sa isang libro, o manahimik na lang sa harapan niya. Maaaring hindi mo lubos na nauunawaan ang kanyang ginagawa, ngunit maaari ka bang magtiwala na ito ay para sa iyong ikabubuti? Maaaring hindi ito makatuwiran para sa iyo, at maaari mong maramdaman na ang oras ng iyong paggising ay isang magandang pagkakataon para sa iyo na magtapos ng mas maraming trabaho dahil mas marami kang oras. Iyon ay maaaring itinutulak mo ang iyong sarili sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa panahong iyon. Ang isang bagay tungkol sa Diyos ay na kung makaligtaan mo ang isang season, maaaring tumagal ito ng mahabang panahon para bumalik ito, o maaaring hindi mo na ito makuha muli. Panatilihing bukas ang iyong mga pagpipilian at maging handa na gawin ang anumang iutos sa iyo ng Diyos na gawin kapag ginising ka niya sa gabi. Maaaring hindi ito magmukhang kung ano ang gusto mong gawin, maaaring parang nag-aaksaya ka ng oras, pero gawin mo pa rin. Ang oras na ginugol sa pagsunod sa Diyos ay hindi kailanman pag-aaksaya ng oras. Sa susunod na gisingin ka ng Diyos sa gabi, sumuko sa Kanya at hayaang ipakita sa Kanya kung ano ang gagawin. Sa paggawa ng nais niyang gawin mo, matutupad ng iyong buhay ang kanyang dahilan sa paggising sa iyo. Malumanay na tanungin ang Diyos, ano ang gusto mong ipagdasal ko? Ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin? Kapag nagtanong ka at naghihintay sa kanyang sagot, ipapakita niya sa iyo kung ano ang gagawin. Manalangin tayo. Salamat, Ama, sa palaging pag-aalaga sa akin. Nilikha mo ang pagtulog, ngunit hindi ka natutulog para lamang mapanatili akong ligtas habang natutulog ako. Pumunta ako sa harapan ng iyong presensya ngayon na humihingi ng awa sa maraming beses na ginising mo ako upang manalangin, mag-aral ng banal na kasulatan, o manatili sa iyong presensya na hindi ko pinansin. Dalangin ko na tulungan mo akong maging mapagbantay simula ngayon upang kapag ginising mo ako para gumugol ng oras sa iyo, hindi na ako maglalaan ng oras sa paggawa ng ibang bagay. Sinasabi ng Biblia na dapat akong magbantay at manalangin para hindi ako mahulog sa tukso. Tulungan mo akong hindi na maging pabaya sa buhay ko. Tulungan mo akong laging magdasal bago matulog at maging handa sa pagdarasal sa tuwing gigisingin mo ako. Bigyan mo ako ng kapangyarihan sa pagtulog. Tulungan mo akong disiplinahin ang aking katawan upang ang pagnanais na matulog ay hindi hadlang sa akin na maging bahagi ng nais mong gawin sa aking buhay. Nagdarasal ako laban sa bawat masamang puwersa na nagbabalak ng kasamaan laban sa aking buhay. Nilalabanan ko ang bawat kaaway na sinusubukang maghasik ng masasamang binhi sa aking buhay. Tinatanggal ko ang bawat kasamaang itinanim ng kalaban sa buhay ko habang ako ay natutulog. Dalangin ko na ang iyong kapangyarihan ay salungatin ang bawat masamang puwersa na lumalaban sa akin at gawin mo akong matagumpay sa lahat ng oras. Sa lambak ng pagpapasya, hayaan mong marinig ko ang iyong tinig na nagsasalita sa akin at ipinapakita sa akin kung saan ako pupunta.
Tulungan mo akong bayaran ang halaga ng pag-aalaga sa aking espiritu, upang hindi ako maging madaling puntirya ng mga pag-atake ng kalaban. Ang oras na ginugugol ko sa iyong presensya sa pag-aaral ng iyong salita at pagdarasal sa Espiritu Santo ay mag-aambag ng labis sa aking espiritual na pag-unlad na ang aking espiritu ay magkakaroon ng malakas na depensa na makakaiwas sa bawat pag-atake ng kaaway. Sa tuwing tinatawag mo ako upang manatili sa iyong presensya, tulungan mo akong maging tahimik. Bigyan mo ako ng pananatiling kapangyarihan upang pahalagahan ang pananatili sa iyong presensya kaysa sa pagiging saan man. Nagdarasal ako laban sa lahat ng mga panggagambala na ginagamit ng kaaway laban sa akin noong nakaraan upang ilayo ako sa iyong presensya. Bigyan mo ako ng puso ng pasasalamat na nakatuon sa mga positibo at kung ano ang gumagana sa halip na bilangin kung ano ang hindi. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang dyablo na bulagin ang aking mga mata upang hindi makita ang iyong kabutihan. Kahit na ang mga bagay ay hindi gumagana ayon sa gusto ko, alam kong ikaw ay mabuti at tapat. Kapag tumingin ka sa ibaba, hindi ako mawawala sa aking posisyon bilang isang bantay. Ipagdadasal ko ang sarili ko at ang iba. Uunahin ko ang aking mga pagdarasal sa gabi at hindi hihintayin na gisingin mo ako bago ako lumuhod araw-araw. Kahit na kailanganin mo pa rin akong gisingin, handa akong gumugol ng oras sa iyong presensya. Salamat, Ama, dahil sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.